Ano ang misteryo sa kabila ng butas sa pader? Kung may marinig kang iyak sa gabi, huwag mo agad ipagwalang bahala. Baka may gustong sabihin ang hindi matahimik na kaluluwa. Si Alisa ay isang 3 taon na nursing student sa Maynila. Dahil walang bakanting dorm, napilitan siyang lumipat sa isang luma at tahimik na apartment malapit sa eskwelahan. Akala niya'y simpleng buhay estudyante lang ang kanyang tatahakin. Pero hindi pala. Sa unang linggo pa lang, gabi-gabi na niyang naririnig ang sigawan at iyakan mula sa kabilang kwarto. Akala niya'y away magkasintahan lang. Hanggang sa isang gabi, may napansin siyang maliit na butas sa pader. At nang siya'y sumilip, isang pares ng asul na mata ang nakatingin sa kanya. Kinabukasan, kinausap niya ang landlord. Pero ang sabi nito, wala nang nakatira sa unit na yan simula pa nung umalis yung magkasintahan na nakatira dyan. Hindi makapaniwala si Alisa, kaya sinubukan niyang i-record ang tunog sa gabi gamit ang kanyang cellphone. At sa umaga, narinig niya sa recording, "Wag, tama na, tulungan mo ako." Sumilip muli si Alisa sa butas at muling bumungad ang asul na mata, luhaan. Nang hihingi ng saklolo, bumalik siya sa barangay hall. Doon niya nalaman ang matagal nang itinatagong lihim. 1 taon na ang nakalipas, isang babae ang nawala sa mismong unit na iyon. May nobyong marahas at wala nang balita sa kanya. At ang huling paglalarawan sa babae ay may asul na mata. Gabi na naman, tahimik. Hanggang may maramdaman si Alisa sa paanan. Patak ng malamig na tubig. Pagtingin niya, tumutulo ang likido mula sa pader. Parang luha. At kasunod nito, isang bulong. "Hanapin mo ang katawan ko." Nagpasama si Alisa sa pulis. Pinilit nilang buksan ang kabilang unit. At sa ilalim ng sahig, natagpuan ang bangkay ng babaeng may asul na mata, kasama ang pulang diary. At sa diary, ang huling mensahe, "Kung may makabasa nito, ipaglaban mo ako." Naaresto ang dating nobyo. Nagsimulang muli ang investigasyon. At si Alisa? Siya ang dahilan kung bakit nabigyan ng hustisya ang isang kaluluwang matagal nang tumatawag ng tulong. Pero isang gabi, sumilip ulit siya sa butas sa pader. Wala nang mata. Pero sa dingding, may ukit gamit ang kuko. "Salamat." Ang butas sa pader, isang kwento ng bangungot, alaala at hustisyang hindi dapat makalimutan.